balita ngayong tanghali. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumisita sa Catanduanes para maghatid ng tulong sa mga nasalanta ng bagyong Pepito. Higit 5,000 mga individual apektado ng mga pagbaha sa lalawigan ng Cagayan. Magkakasunod na bagyong tumama sa bansa nag-iwan ng mahigit sa 478 milyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura ayon sa NDRRMC. Presyo ng bigas sa Bulacan posibleng tumaas dahil sa kakulangan ng palay mula sa Northern Luzon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinikayat ang mga government offices na gawing simple ang pagdiriwang ng holiday season bilang pakikisimpatya sa mga nasalanta ng bagyo. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, November 19, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo Labrador 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naging trabaho ng mga lokal na pamahalaan at iba't ibang grupo sa pagresponde sa mga naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Nanawagan din si PBBM ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba sa isyong pampolitika. Narito ang report ni Mel Mariboho. Iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagtatayo ng mga estruktura na sinira ng mga nagdaang bagyo. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa ngayon magpapatuloy ang rescue at relief operations sa mga lugar na binayo ng mga bagyo, lalo na ng bagyong Pepito. Rebuilding will also start to continue as well. But now, we will now carry on with the rescue of those isolated areas and the continuing relief for those who have been displaced and have no means to prepare their own meals and have no water supply. So yung ating relief na ginagawa kagaya ng dati. Kinilala rin ni Pangulong Marcos ang naging maagap na pagkilos ng mga lokal na pamahalaan at ang pagresponde ng iba't ibang grupo sa mga nagdaang bagyo. Kailangan pasalamatan natin lahat ng mga first responder, yung mga LGU, lahat ng mga nagtatrabaho na pang-anim na nila. Ito, I'm sure that they are exhausted. I am sure that they have done, they continue to do and work with as hard as they can. Sa kabila nito, ikinalungkot ni PBBM ang naiulat na casualty ng bagyong Pepito. You know my feelings about that is that one casualty too many. So that is unfortunate. Samantalang nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa sa gitna ng naranasang kalamidad ng bansa. Ginawa ng Pangulo ang panawagan sa 49th National Prayer Breakfast sa Malacanang. The world and our country are facing so much divisiveness in belief, in politics, even generational and cultural differences. These often make us forget our humanity, that we are one in our shared goal to serve our fellow Filipinos, to help the Philippines flourish.